Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2nd District ng Sulu, idineklarang redo-free at gun-free, 186 na mga armas isinuko. Mahigit 13.9 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam, 3 HVI timbog sa Iloilo. Sumadsad na yate sa Tubataha Reef, Palawan, na iaalis na ng Philippine Coast Guard. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang malaking hakbang sa pagpapatatag ng kapayapaan sa Sulu ang naitala matapos ideklara ang 2nd District bilang redo-free, gun-free, and peace-centered community kasabay ng turnover ng 186 na mga armas sa Camp Akas sa Luot nitong June 20. Kabilang sa mga naalis sa sirkulasyon ang mga mortar, light anti-tank weapon at iba pang matataas na kalibre ng baril. Ayon sa militar, 29 sa mga ito ang nakumpiska sa law enforcement operations. Kasabay ng deklarasyon, inilantad ang RFGFP-CC marker at nilagdaan ng isang peace covenant bilang paninindigan ng mga lokal na opisyal, security forces at stakeholders na pangalagaan ang mga natamong tagumpay sa kapayapaan. Pinarangalan din ang mga natatanging sundalo at stakeholder habang iginawad ni Lieutenant General Donald Gumiran ang Western Mindanao Command Plaque sa 1102nd Infantry Brigade bilang pagkilala sa 7 taon nitong serbisyo. Mahigit 13.9 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam, habang 3 high-value individuals o HVI ang arestado sa buy-bust operation sa Oton, Iloilo noong June 21. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Boss 26, Jude 32 at Choco 28. Nasamsam sa operasyon ang humigit kumulang 2,055 grams ng hinihinalang shabu, mga timbangan, cellphone, buy-bust money at iba pang ebidensya. Ayon sa Police Regional Office o PRO6, bunga ito ng mahigit isang buwang intelligence monitoring at case build-up. Sinabi ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, PRO6 Director, na malaking dagok sa iligal na bentahan ng droga sa Western Visayas ang pagkakasamsam ng naturang kontrabando at pagkakaaresto ng mga suspect. Matagumpay na naialis ng Philippine Coast Guard o PCG nitong June 21 ang yateng MY Philippine Siren 2 na sumadsad sa Tubataha Reef noong June 14 matapos tamaan ng biglaang sama ng panahon habang nakaangkla sa isang mooring buoy. Umalis ang yate sa Puerto Princesa City noong June 10 para sa isang diving expedition sa Tubataha Reefs Natural Park at may sakay na 14 na dayuhang diver at 14 na Pilipinong crew members. Ligtas ang lahat ng sakay sa insidente. Ayon sa PCG, matagumpay ang salvage operation dakong 10:56 ng umaga. Wala ring namataang oil spill sa lugar. Mayroon pang underwater survey upang masuri ang pinsala sa bahura at kondisyon ng yate bago ito dalhin para sa pagkukumpuni. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.